sa PTV. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan sa abroad, lalo na sa mga OFW. Ngayong gabi, samahan niyo ulit ako sa loob ng isang oras na talakayan tungkol sa mga usapin at pangyayari sa ating bansa. Hihimayin din natin ang mga programa ng ating pamahalaan para sa bawat Pilipino sa bagong Pilipinas. Ako ang inyong Papasec or Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon. At ito ang Larry Gadon Live! Para sa ating unang issue ng bayan, inilunsad ng Department of Social Welfare and Development ang 2026 Supplemental Feeding Program para maabot ang 1.8 million na bata sa buong bansa at sa ilalim ng programang ito ay mamamahagi ang DSWD ng mga masustansyang pagkain sa mga batang edad 3 hanggang 5 taon sa loob halos ng 6 na buwan. Kasama rin sa kanilang ipamimigay ang mga gatas bilang solusyon sa malnutrition at involuntary hunger. Napakaganda ng programang ito na ipapatupad ng ating pamahalaan sa pangunguna ni Presidente Bongbong Marcos at sa pamamahala naman ni Secretary Rex Gatchalian. At dito ay talagang maipapakita natin ang ating pagmamahal sa mga kabataan, lalo na yung mga underprivileged. At sila ay magkakaroon ng nutrition program. At ito ay magkakaroon ng maaabot natin ang mga 1.8 million na mga kabataan na nag-iedad ng 3 hanggang 5 taon upang ang kanilang paglaki ay matuturing natin na mahusay at sila ay magkakaroon ng sapat na nutrisyon. At pangalawa sa ating issue ng bayan ay ang naganap noong Miyerkules na botohan sa Senado kung saan ay nagkaroon ng final na pagbotohan sa presidente ng Senate. At yan ay walang iba kundi si Senate President Win Gatchalian at ang ating namang Senate Pro Tempore ay si Senator Tito Soto. Ito ay isang hudyat na ang Senado ay talagang magkakaroon na ngayon ng magandang pamamalakad at sana naman ay ito ay maging hudyat din na haharapin natin ang mga nakabinbin na mga panukalang batas upang ito ay matugunan ng ating pamahalaan. At ito ay nananawagan din ng marami, kagaya ko, na ay makipagtulungan na ang lahat ng mga senador na ayusin at harapin ang mga panukalang batas na kinakailangan talagang resolbahin. At kaya naman si Pangulong Bongbong Marcos ay nagtawag ng special session upang ang mga nakabimbin na batas na naudlot dahil doon sa mga sigalot at mga kaguluhan diyan sa Senado ay nabimbin. Kaya nga ito ay atin na ngayong harapin at sana ay maging hudyat ito ng pakikipagtulungan ng lahat ng mga senador at ito naman ay para sa bayan. Samantala, tag-ulan na at magkakaroon na naman ng banta ang iba't ibang sakit na maaring maging dulot at makuha sa panahong ito. Yan ang ating tatalakayin mamaya kasama si Department of Health Secretary Ted Herbosa. Pag-uusapan din natin ang iba pang mahahalagang bagay, issue ng kalusugan. Kaya huwag kayong bibitiw at magbabalik pa ang Larry Gadon Live! Nagbabalik ang Larry Gadon Live. Gaya ng ating nabanggit kanina ay makakapanayam natin ngayong gabi si Department of Health Secretary Ted Herbosa. Magandang gabi, Secretary Ted, at maraming salamat at muli mong pinaunlakan ang aming imbitasyon dito sa Larry Gadon Live. Talagang kinakailangan nating ulat uli sa ating mga kababayan tungkol sa healthcare system natin dahil napakaganda. Isa ito sa magandang ginawa ng Marcos Jr. Administration, itong healthcare system natin. Talagang napakaganda at ito ay kailangang maipaliwanag natin sa ating mga kababayan. Sa inyong, bukod sa inyong kaalaman, tungkol sa mga nangyayari sa healthcare, si Secretary Ted Herbosa po ang namumuno ng lahat yan. Lahat ng mga tagubilin at mga ideya
ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang nag-i-implement niyan ay ang ating butihing Secretary Ted Herbosa. Isa siya sa mga hinahangaan ko na mga department secretaries ng ating pamahalaan na talagang napakasipag. Nasaksihan ko, ako mismo ay nasaksihan ko kung paano nila ginagawa ang mga pagbabago na tungkol sa pag-uunlad ng ating healthcare system. Magandang gabi, Sec Ted. Maraming salamat muli. Magandang gabi, Secretary Larry. At magandang gabi sa mga nanonood ng Larry Gadon Live. Bago ang lahat ay pakibigyan nyo naman kami ng updates tungkol sa relief and response efforts ng pamahalaan para sa mga kababayan natin na apektado ng lindol doon sa Mindanao area. Dahil yan yung pinaka-latest na pangyayari. In fact, 2 beses nang pumunta yung ating Pangulo Oo, sa Sarangani. napakasipag yung ating Pangulo. Napakasipag. Nung Wednesday last week at nitong Monday, kasama ko na naman siya. So 2 beses na rin ako nakapunta doon sa iba't ibang mga lugar. So this time, ang binisita ni Presidente yung Glan, yung southernmost part of Sarangani, very badly affected at nangangailangan ng potable drinking water. At saka nag-set up kami doon ng PMAT, yung Philippine Emergency Medical Advance Team. Field hospital yon of 60 people from Cotabato Regional Medical Center, yung hospital ng DOH sa Cotabato City. Pinadala yung team namin doon. Nag-opera na, nagpaanak na. Pagkatapos, binisita rin niya yung Malapatan. May Malapatan Bridge na nagko-connect sa bayan ng Sarangani, papunta doon sa Glan. Pinaayos din. At yun, kitang-kita mo yung mga tao, very warm welcome. Marami pala Ilocano doon sa Sarangani. Ay, oo. Ako nung napunta ako dyan, ay sinalubong din ako ng mga kababayan natin, mga Ilocano dyan. Dahil nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ay marami siyang mga pinadala dyan ng mga Ilocano para mag-resettle dyan sa Mindanao. At in fact, Sected, ang mga businessmen at saka mga influential people dyan sa Mindanao ay mga Ilocano. So yun nga, yung provincial health officer ng Sarangani, nag-Ilocano pa sila Presidente. So binisita rin ni Presidente yung Sarangani Provincial, nakita niya kung saan nakalagay yung mga ICU patients sa lobby ng outpatient building at yung mga nasa tent. Binisita niya pa yung tent delivery room kasi medyo may crack sa loob. So sa labas muna nagdi-deliver sa isang tent na binigay ng UN FPA population, UN FPA at saka ng OSAID. Nakita niya yung delivery tables doon. Pinuntahan din namin yung eskwelahan sa Malapatan National High School. Wasak talaga yung isang building. So nag-utos siya sa akin magpadala ng psychosocial support team. Kasi medyo traumatized yung mga teacher. Siyempre. At in fact, isa sa mga bagong ginagawa natin ngayon na ipinag-utos ng ating Pangulo ang pag-extend ng mental health support para sa mga estudyanteng na biktima ng naganap na lindol. Paano ninyo ito ginagawa? So meron kaming mga kinasasatuparan? Yes. So meron kaming mga psychologists and psychiatrists and mga nurses that are trained in psychological first aid and mental health support. So nagpunta na sila doon. 117 teachers yung pinrocess nila kasi may mga 4 na teacher wasak din ang bahay. Doon sa Malapatan. Tapos nag-cabinet meeting kami, yung sit brief ng cabinet mga governor. After the situation briefing, namudmud si Presidente ng cheque para sa mga governor. Mga 15 million sila. Ang Sarangani. Bukod ito doon sa una niyang binigay? Bukod pa sa una. Yung Local Government Support Fund? Nagbigay pa rin siya uli ng LGSF at saka may mga SARO siyang dala. Ang dala niya na after the meeting. Kaya yung sabi, walang dala. Hindi totoo yun. Ang daming binigay ng ating Presidente. Tapos, yung sa amin, yung mga gamot namin, yung medical team namin, pati doon sa Balut Island, doon naman yun sa Davao Region. Apektado rin kasi sa Davao Region yung JAS, Jose Abad Santos, na bayan sa tabi ng bundok yon. And then yung island, Balut, ang layo pala nun. 18 hours nila pinuntahan. Talaga? Kasi napakalayo pala. Indonesia na raw ang nadidinig doon sa radyo, doon sa Balut. So, yun, meron din akong advanced medical team na pinadala doon. Galing naman sa Southern Philippines Medical Center sa Davao. 60-man team yun. Kaya ito mga suporta na binibigay natin, tuloy-tuloy ito sa utos ng Presidente at tuloy-tuloy ang mga facilities na gumagana. Bumalik na naman ang power na ibalik na ng Department of Energy. Salamat kay Secretary Sharon Garin at yung mga kasamahan. And then yung mga roads na ayos na rin ng DPWH. So sana tuloy-tuloy na ang pagpasok ng tulong at assistance sa ating mga kababayan. Pero may earthquake din eh. When we were there last Monday, nag 6.6
Ang epicenter sa Davao Oriental naman, ibang epicenter. So it's another earthquake. Another earthquake. 7.8, ito naman 6.6. Oo. So talagang dapat mag-ingat mga kababayan natin doon. Duck, cover, and hold. At Oo saka- nga, oo. Dapat ay mag-prepara lamang. Yeah. Hindi ho totoo yan na ang mga taga Mindanao ay pinapasok-parusahan na kagaya ng sinasabi ng ilang mga vlogger. Huwag kayo maniwala doon. Yan ay mga acts of God na hindi natin pwedeng sisihin kahit kanino man. At pwedeng mangyari din dito yan. Oo, Nagpe-prepare pwedeng tayo mangyari ng dito. the big one dito sa Metro. Kasi may fault line tayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So nagkataon lang. In fact, pag gumalaw yan, malamang gagalaw din. Gagalaw din ng Kaya dapat naghahanda rin tayo sa Metro Manila. Yeah, tama. At yan ay nagpapatunay lamang, mga kababayan natin, na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy na nagsisilbi at patuloy na gumagawa ng mga paraan upang maibsan ang mga hirap at na dinadanas ng ating mga kababayan diyan sa mga lugar na nagkaroon ng sinalanta nitong mga lindol. Samantala, ngayong nagsisimula ang tag-ulan, nagbigay paalala ba kayo tungkol sa tinatawag na mga wild diseases or ano-ano ba yung mga yan? Tama. Wild. Ang ibig sabihin, yung wild shortcut namin yan. W. Waterborne and foodborne illnesses. Ito yung mga pagtatae. In fact, Secretary Larry, as we speak now, may outbreak ako ng salmonella sa National Center for Mental Health. Yung isang pavilion doon. Medyo yung mga pasyente nagtatae. Nung tinesting namin, nakita namin, it's an May outbreak salmonella. of salmonella infection. So, kailangan talaga hand washing. Alam mo naman, medyo mentally challenged ang ating mga kababayan doon. So, nagkumalat. So, mga 200 yata yung nag-positive na may simptomas. So, kino-contain namin yon. So, mag-ingat tayo. Uso talaga ang salmonella at iba pang waterborne illnesses, yung maduming tubig, yung mga kababayan natin sa earthquake. Kasi pag hindi clean yung water, magtatai talaga. So, very important yung safe and drinking water at kung kakain, magugas ng kamay. Pangalawa, yung influenza-like illnesses. Ito rin yung number 1 cases naming nakita sa mga evacuation center. Yung mga nawasak ba. Ubo, sipon, cough, cold, trangkaso, COVID. Yan ang mga tinatawag na influenza-like illness. Tapos dahil tag-ulan, nagbababala kami tungkol sa sakit na leptospirosis. Oo, yan ang isa. Mataas Galing ang sa baha, mortality. galing sa Yes. mga ihi at dumi ng daga. Dumi ng daga. At yung daga, dumadami yung Seclari dahil maraming solid waste. Hindi natin, pinapabayaan natin yung basura natin. Bumabalik sa atin na sakit kasi dumadami yung daga. May nakakain doon. Kaya nga bawal na yung open pit Bawal na yun, garbage Oo, kasi dumping pumupunta lang yung daga doon, may nakakain. Dumadami sila. Doon na rin namamahay. Doon namamahay. Magkakatubig, ihi at saka dumi ng daga, lepto ang punta nun sa tao pagka lumusong ka sa ba. Ang panghuli, yung D, dengue. Ang good news, Larry, may programa kami, yung taob, taktak, tuyo, takip, which is to decrease the vector. Effective. I have a 52% decrease in cases. Wow, Parang congratulations. Oo. Kaya nga sabi ko, di kailangan ng bakuna dyan sa dengue. Malinis lang ang kapaligiran. Malinis ang kapaligiran. At talagang yung mga pinagbabahayan ng mga kitikiti, dapat itaob yun. Tama yung sinabi nyo. So, yung program namin, yung 4 na T, tak, tuyo, taob, takip. Kaya, basta natanggal mo yung mga tubig, wala yung mga kitikiti. Umikot kami dyan sa Quezon City last year. Ang dami talaga. Meron pa yung mga nagli-leak na pipe. Nagkakaroon ng puddle of water. Doon din nagkakakitikiti. So, very important na ma-check lahat yon. And effective yung program namin. So, inaanyayahan namin. Naalala ko noong tayo ay nagkaroon ng caravan sa Laguna, ay meron kayong mga pinamimigay sa mga LGU. Yung mga mosquito net. Yung mga mosquito net. At saka yung mga yung spray. Correct. So, hanggang ngayon ba ginagawa nyo yun? Yes, bumibili kami ng marami niyan. At pati ang LGU bumibili niyan. Pero pagka may outbreak, yan, mag-i-spray na dun sa area, mga address ng mga nagkaroon ng dengue. Tungkol naman doon sa, yung mga gamot naman, meron namang pinamamahagi ang Department of Health. Yes, kompleto naman tayo sa mga gamot na pinamimigay namin sa TB, sa HIV. Dinidistribute natin yan sa mga LGU. Pati mga LGU, bumibili yan. Yung mga mayor, bumibili yan ng mga pang-hypertension, pang-diabetes. At lalo na ngayon, may PhilHealth program kasi yung gamot at saka yung yakap program. Kailangan bumibili yung LGU para babayaran sila ng PhilHealth.
So yun, importante Isa yun. yan sa pinakamagandang ginawa Ang ng ganda Marcos niyan. administration, yung yakap, Yakap at and saka gamot. yung pinaigting ang Primary care. primary care. Yes. Dito yan nangyari sa administrasyon na ito. At in fact, yung na kung natatandaan mo, Sected, meron tayong pinasinayaan na PET scan sa Bataan. Sa at Bataan, yun, cancer. Sa cancer naman Oo, yan. oo. Oo. At yung pinalago nyo yung number of beds Correct. yung sa hospital Bataan na yan. General. So nung Bataan Day, nandun kami ni Larry na imbitahan ko siya dun sa inauguration ng aming PET scan. Kauna-unahang PET scan doon sa Region 3. Oo. So very important yun. Yung iba pupunta pa Maynila para Oo. magpa-PET scan. Yan, So, mas malapit na sa kanila. malapit Yan yung na. mga taga Pampanga, Nueva Ecija, Nueva Ecija. Bulacan, yan, Oo. pwede lang pumunta doon sa Bataan, Sambales. So, Hindi yan ang naman mga- sila ini-screen na, para lang sa taga Bataan to. Ay, hindi. Ikaw, taga Pampanga ka, hindi ka pwede Hindi, rito. national government yan, yun. national hospital. So tatanggapin niya lahat kahit sino, basta Yan, Pilipino. mga kababayan, Yan ang napakaganda ng pulisiya ng DOH tungkol dyan sa PET scan na yan. At gusto ko magpasalamat kay President BBM dyan. Ay, oo. siya nagpalaki ng budget ng DOH. Oo. Siguro third na ako among the agencies. Una dyan, education. Oo. Pangalawa, yung public works. At pangatlo na ang health. 448 billion ang budget ko this Oo, year. kaya nga hindi totoo, mga kababayan, huwag kayong naniniwala doon sa mga comments ng mga vloggers na sinasabi walang ginagawa si Presidente Bongbong Marcos. In fact, sa kauna-unahang pagkakataon ay na-improve natin ang healthcare system ng bansa na talaga namang ito ay nakakatulong na ng malaki sa ating mga kababayan. Hindi lang yun, Meron kayong itinayong pinasinayaan na bagong hospital sa Cavite. Ito ay PGH sa extension. Okay, oo. Yes, correct. Ito yung groundbreaking pa lang naman to, hindi pa pinasinahan. Ito ay donation ng Henry C. Foundation. Oo. At ito at lupa dinonate ng Carmona, ng Oo. bayan ng Carmona, City of So Carmona. ngayon ay gagawin yan. Gagawin niyang PGH Carmona. Oo. So, so yung mga taga-South na taga Laguna, Batangas, Cavite, Doon hindi na ang kailangan punta. pumunta ng Manila. Manila, oo. Doon na sa PGH Carmona. Oo. At mga staff ng PGH ang pupunta ano yan, dyan. mga ilang beds ang Ang yan, plano capacity dyan, parang niyan? 700 beds din ang plano dyan. Oo. Malaki Ah, din. malaki. Malaki din. Malaki, So, oo. malaking bagay at saka mga estudyante at graduate ng UP College of Medicine ang Oo. staff dyan. So, magandang project yan. Meron ding pinagawa si Presidente Hospital sa Clark. Oo. At malapit niya nang i-inaugurate doon. So, Oo. subaybayan nyo na lang. Children's Hospital doon sa sa Clark area, may kasama pa tong kasunod pa lang yung kidney center Oo. at yung medical arts. So, meron pang heart center at cancer center doon. Doon na gagawin. In-announce niya nung una niyan SONA. Oo. Tapos na yung sa children's. Oo. So, Kasi mag-ooperate na. si Presidente, malapit talaga ang puso niya sa mga Bata. bata. Kung inyong ipapaalala natin sa ating mga kababayan na ngayon, yung mga nanay na nagbubuntis pa lamang, ay meron ng tulong na tatanggap mula sa DSWD. Correct. At sa DOH, yung ating At sa mga DOH micronutrients, pinagsama At saka niya. yung prenatal ninyo, libre. Correct. Oo. Tinaasan namin sa PhilHealth yung prenatal benefit package. Yung Oh. childbirth packages, pinataas at dinagdagan. From 9,000 to 30 Correct. plus something. Ano? Ang dami naming tinaasan pati yung pinataasan ni BBM, yung sa heart attack, Oo. coronary syndrome, 500,000 na ang bigay doon. Dati 75,000 Oo. na. So palaki At ng pag palaki. mayroong surgery, umaabot Kasama ng na yun. 950,000, di ba? Oo, pagka cabbage, yung tinatawag na coronary artery bypass Oo. graft. Pati yung sa kidney transplant, pinataasan Oo, niya. pinataasan na Pati rin. yung iniinom na gamot pagkatapos yung immunosuppression tinatawag. Oo, napakamahal ng 40,000 gamot na a yan. month. 10,000 yan. 40,000 a month yun. Oo. Sagot ng PhilHealth yun. Oo. So ang dami talagang programa na ang gastusin namin sa PhilHealth, nung pumasok ako, nasa 100 billion a year. Alam mo Oo. ba ngayon, 350 billion a year na. Oo. Pero yung pag-usapan natin kasi merong viral post ngayon Oo. Yung namatayan siya ng tatay niya na nagkaroon ng brain hemorrhage. Tapos nagpunta sa dalawang private hospital. Tapos walang nakuha Oo. ni Cinco from Oo. PhilHealth. So ngayon, inutos ko kay Edwin Mercado, yung ating President and CEO, para tingnan. Kasi hindi po pwede yun. Oo. Ang sinasabi dahil hindi daw na-admit na matay agad, wala ng PhilHealth benefit. Mali yun. May benefit yan. Lalo na, meron kaming ginawang benefit package starting last year.
yung outpatient emergency benefit package. Oo. So pag ikaw ay hindi na-admit at may mga ginawa sa'yo, serious Covered ka, na. covered pa rin yun. Ah. So, hindi alam ng mga ibang ospital pa siguro dahil bagong package. Ang dati kasing polisiya, kailangan magstay ka ng 24 hours. Oo. Yun, tama, nabasa mo Ngayon rin wala pala. na, no? Wala na dapat yun. Dapat Oo. i-makorek na yun. Kasi nga, Oo. kahit lumabas ka or namatay ka, may benefits pa rin Oo. yun. So, pinapa-compute ko yun. Sabi ko, computein nyo nga yung benepisyo nan. Mali yung sinabi ng dalawang private hospital Oo. na wala siyang PhilHealth. Yung Alam niyo, lumang Doc, policy alam yun. niyo, Doc and Secretary Ted Herbosa, Doctor na lang. Ayan o. meron kasing mga, kuminsan may mga nakakausap ako ng mga LGU na hindi nila alam na nag-increase pala ng Correct, ganyan ang mga oo. benefits. Kaya siguro, ang sabi ko sa kanila, tumawag kayo sa PhilHealth at mag-imbita kayo ng pwedeng mag-briefing sa inyo. Correct. O, dahil open naman yan sa PhilHealth at saka sa DOH kung gusto nila magpa-briefing Totoo naman, alam mo naman sa gobyerno, may polisiya. Oo. Bago malaman, kung minsan 1 to 2 years, bago, kahit may IRR na yan. Oo. Magugulat mga tao, iba na pala, may bago na palang IRR. So yan, Pero para sa kaalaman ng nabawasan lahat. yan, Sected, kasi yung doon sa ating EGOB ay nakalagay na rin naman doon ang mga benepisyo. And All then they kung- have to do is to go to that site and at least they can see the benefits. Hindi lang yun. Pinagawa pang electronic ni Presidente yung IMA-IPIP. Alam mo ba yung Oo. Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients? So tinataas ko PhilHealth, pero kung minsan kulang pa rin. Oo. May butal pa rin na kailangan out of pocket babayaran ng pasyente. So ang ginawa namin, doon ka na pwede manghingi, electronic, para wala ka nang pupunta ang opisina. So pag tinignan nyo ngayon yung EGOB, at pumunta kayo sa health, pag click mo doon, makikita mo yung isang icon, e-MyPip. At pwede ka na, E-MyPip. e-MyPip, electronic MyPip. Pwede ka na mag-upload ng mga bill mo doon na hindi mo kayang bayan. So yung pala, yung mga kinakapos na dahil yung kanilang benefits ay kinulang. Kinulang, yun. On Meron pa isa special pa. cases ito na talagang binibigyan pa rin. In fact, yan ng dalawang yan, yung dalawang pondo na yan, yung MyPip bonds at saka yung PhilHealth funds, yan ang ginagamit ko, kaya successful yung program na inutos ni Presidente, yung zero balance billing Oo. sa lahat ng DOH hospital, basta basic accommodation. Huwag kayong magpe-pay, kasi pag nag-pay kayo, may bayad yun. Kaya nga pay ang tawag. Oo. Pag nagpunta ka sa basic ward or shared accommodation, zero balance. At Pero Sected, yung bang mga ward na yan ay sapat ba ang bilang para ma-accommodate yung mga pasyente na nag-a-avail? of course, marami talagang pasyente, pero nati-triage naman ng doktor yan. Kung Oo. emergency ka, uunahin ka talaga. Oo. So yung mga nakakahintay, medyo pipila ka. Oo. Pero ganun din naman. Punta ka ng Canada, nakapila sila. Oo, Nung yun nagte-training ako sa Amerika, pumupunta na Amerika, nagbabayad sila. Oo nga, Kasi oo. nakapila rin. So, ganun talaga ang pag-socialize. Yung makakahintay, pahihintayin ng doktor yan. Oo, So, huwag kayong magmadali. Kasi kung gusto nyo libre, sa Lalo na yung DOH, mga elective cases, ano? yeah, elective, tama. So, pag emergency, unahin ka naman. Oo, pag emergency. Yung ibang kababayan kasi natin, siyempre buhay yan eh. Oo. Pumupunta na sa private kasi yung private naman mga 60-70% lang ang occupancy nyo. Laging may bakante. Oo. Pero butas ang bulsa mo. Oo. Yun Pero ganun pa man, ay kahit yung mga nagpunta sa private, ay meron pa rin binibigay na tulong ang PhilHealth PhilHealth. at MyPip. Oo. Dalawa yung makukuha nila. Oo, doon. oo, oo. Yan. Hindi man kumpleto nilang yung buong kabuuan ng kanilang bayaran ay masasagot ng PhilHealth. Correct. Pero at least meron pa rin mga ilang porsyento yan, Sected. So ngayon, nagkaroon ng study yung PSA. Nung pumasok ako, ang out-of-pocket cost ng average Filipino ay 44.9%. 45, halos kalahati ng hospitalization. Today, with all the benefits na pinagawa ni PBBM, nasa 39 na lang. So pag bumunta tayo sa 20% lang na out-of-pocket, universal health coverage na tayo. Mapapagmalaki na natin yun. So malapit na yung 39 sa 20. Oo nga. Kaya na natin abutin yun. Di ba? Hindi na, Siguro hindi before na layo. Oo. Magagawa yan kapag kagaya yan, mahusay ang tax collection natin ngayon. Imagine, yung itong BOC ay doon sa first quarter pa lamang, 11 billion ang kanilang na overheat.
Oo nga Di ba? eh. Oo. Pati BIR yata, mataas Oo, din ang pati collection. mataas. Oo, Customs talagang and BIR. ang laki ng improvement ng ating tax collection ngayon. Para bumaba ang cases ng death. Itong yakap na ito, napakagandang programa ito under President Bongbong Marcos na kayo naman ang nagpatupad. Yes, oo. At ang ganda ng administrative implementation nito. Correct. Pwede nyo bang ipaliwanag muli yan para lalong maintindihan ng ating mga kababayan? So, nung tinayo ang PhilHealth ay para lang sa catastrophic illness or hospitalization. Oh, so, kailangan confinement. ma-hospital ka para makakuha ka ng PhilHealth benefit. Nung pinasa ang Universal Healthcare Law in 2019, inilagay doon na gumawa din ng PhilHealth ng primary care benefit packages. Oo. So, ito yon yung YAKAP program, 1,700 pesos per year per member. Oo. So, pag ikaw, dito sa 1,007, mag-enroll ka sa isang YAKAP center, YAKAP accredited center na may doktor, may mga laboratory, at may mga gamot. Oo. So a certain number of medicines, I think about 30 ba or 40 medicines, kasama dito sa YAKAP program na ibibigay ng libre sa iyo. So kakapartner mo dito, LGU or private, mamili kayo kung saan nyo gusto. Tapos pwede rin lumipat at the end of the year, kung hindi ka happy dun sa center mo, pwede kang magpalipat sa ibang center na magpo-provide nun. Tapos dinagdag namin yung gamot, guaranteed access to medicines for outpatient treatment, 20,000 per member per year. Oo. So, laking bagay nun. Laking bagay nun. Ako nga, nag-enroll 20,000. na ako sa ako YAKAP pala, at gamot. Dapat pala ako mag-enroll din Hindi ka dahil pa ang gamot nag-enroll? ko, umaabot ako ng mga 15,000 na Ako, 12,000. Pero ngayon, yung unang month ko after my register, libre na. Binigay na sa akin yung package ko ng mga gamot Ang na tagal-tagal ko nagbabayad ng mga PhilHealth eh. Oo. Eh di, syempre, ngayon naman, ang panahon para ako naman ay makahingi rin ng Correct. tulong. Ano? Correct. At saka mas maganda yun, yun ang talagang tinututukan namin. Na-discover namin, so sa island of Panay, gumawa ng project ang WHO at saka yung dating USAID. Oo. May kinalaman ba yan sa mga super health centers? Oo, ang super health centers ang nagbibigay ng primary care. So very important din na yung super health centers functioning at may mga laboratory at may doktor para ma-accredit siya ng PhilHealth. Pwede na kayo dun sa super health center na kasama nyo. At meron kayong programa na yung every barrio ay meron na doktor ngayon na... Oo, yung Doctor to the Barrios program. Ito nga huli, inggit na inggit yung ibang doktor kasi dinala ko sa Malacanang. Si Presidente ang nag-deploy sa kanya. 294. Proud na proud yung mga young doctors kasi nakapasok sila ng Malacanang. Ng Malacanang. Nakita nila Yun si lang ang Presidente. kagandahan kay Presidente. Talaga Pa-picture kasi sila. hinaharap niya yung mga katulong natin sa Correct. pagpapaunlad ng bansa, hinaharap talaga ni Presidente. At saka tuwan-tuwa ako doon sa mga young doctors. Hindi na sila yung... Mga ano natin to, scholar natin to eh. This 294, gobyerno rin ang nagpaaral sa kanilang medicine. Tapos sila ang dinideploy natin sa mga doctorless communities. At minsan na nagkuwentuhan tayo noon ng hindi dito sa programa, nabanggit nyo sa akin na meron pang kasunod na batch yan. May 190 pa na kasunod. Na batch na kasunod. Kaya mag-ano rin tayo, magdi-deploy din tayo. Kasi pagpasa nila ng medicine, ng board exam ng medicine, tsaka sila i-deploy. May training yan, tapos i-deploy. Napakaganda kasi itong mga young doctors na to, very idealistic sila. So, ang ganda ng serbisyo nila sa mga moment. At ito yung in-announce ni President last year. There is no more doctorless municipality in the country. So yun, unti-unti, kung may doktor, madadala natin ng yakap, madadala natin ng gamot, lumababa yung mga may sakit. Yan. Ito ang nakakapagtaka nga itong ating mga katunggali sa politika na sinasabi nila wala ro ginagawa si Presidente at walang tulong na ginagawa sa mga mahihirap. Kagaya nitong ito sa aspeto ng healthcare system, napakaganda ng ating ginagawa para sa ating mga Alam mo, kababayan. Sec. Larry, And still, itong mga mapanira, wala namang... Ang problema kasi sa kanila, hindi muna nila inaalam. Hindi muna sila nagre-research kung ano ang ginagawa natin. At basta na lang sasabihin, wala kayong ginagawa. Hindi lang yan, Sec. Larry. Itong mga kinikriticize nila sa akin, nag-expire ang medicine. Hindi naman ako bumili niyan. Yung mga administration nakaraan niya, sobra-sobra binili nila. Siyempre, mag-expire sa panahon ko na. Pero hindi ako bumili niyan. Meron pa isang ini-issue sa'yo, yung tungkol dun sa World Health Organization. Yan, na ikaw daw ay nagbigay ng pera Ba't daw doon. ako nag-donate? Hindi ako nag-donate. The government of the Philippines
ang nag-commit yun. And this one, alam mo ito, Larry, kukwento ko na sa'yo, part ito na agreement ito with our DFA, Department of Foreign Affairs. Alam mo ba, tumakbo tayo as non-permanent seat of the UN Secretary Council. At nung time na yun, nangangampanya tayo by helping other countries. Oo. Kaya ang DFA nga ang nagsabi sa akin, mag-contribute tayo para makatulong tayo So sa ibang ito bansa. ay yung pagko-contribute natin sa WHO, ito ay desisyon ng DFA, DFA yan. ng DOH, at Correct. saka ng Office of the President. Correct. At Oo. pati finance. At saka ng Department of Finance. and Hindi ito basta, ay si Ted Herbosa lang nagbigay doon ng pera. Kaya nga ako natatawa dito sa mga Nakakatawa nga, dahil Sabi ko, para bang ang ano nila pag may hawak ang pera, pwede mo ipamigay. Hindi hindi ganun. lahat yan pina-approve ko. Ang daming dinaanan yan. In Oo. fact, itong pangalawang tranche, kasi yun, $10 million for 4 years. 4 na taon. Yung sa first year, kinuha ko sa savings. Oo. Kasi unang taon pa lang eh. Malaki, tama na. Malaki yung 2.5 natipid. million. Yung Oo. pangalawa, nasa gaan eh. Oo. Nakasama na sa GAA, Sa GAA. nasa batas na eh. Oo. Implement yun. Talagang commitment natin yun. Oo. Tapos Oo. meron pa rin tayong tinatawag na international commitment funds. Oo. Yung mga assessment sa atin for being a member in the UN, Oo. mga ILO, WHO, gano'n. Oo. Talagang nagbabayad tayo dyan yearly. Oo, Kaya nga yun nagtataka nga, ako oo. doon sa mga nagsasabing, bakit ako part ng ano natin yan eh. Being community of nations and global health. Being a part of the community of nations. Correct. Sabi nga ni President, yung Director General ng WHO, umalis kasi ang US Oo. sa WHO. Malaking pera ang nawala. Ang nawala. Oo. Pero kung lahat daw ng bansa magbibigay ng Magko-contribute. contribution nila, parang tax natin. Oo. Kung lahat nagbabayad ng tax, Oo. may serbisyo tayo pang kalusugan. Ganon Oo nga, din dun oo. sa community of nations. Pag may disaster tayo, COVID, saan tayo humukuha nga ng tulong? WHO. Ganun rin, sila rin naman, at Sila saka yung tutulong mga sa- miyembro din na WHO, sila rin naman na ay nagbibigay rin nagpapaabot din ng tulong kapag may mga disaster. Disaster, yan, Kaya mga epidemic. napakaganda na tayo ay miyembro niyan. Correct. In fact, naubusan ako ng diphtheria toxin. Isang tawag ko lang sa WHO, pinadalan ako ng 200 doses. Talaga? Oo, ganun. Kasi nga, ano yan eh, parang kung nagbabayad ka ng tax, you get the services of government. Oo, ganun Hindi din lang yun. yun, ang benefit nito mas malaki. Kasi ang nangyari dyan, ginamit namin yung part of the funding to help a small island nations, yung Pacific Islands, Oo. yung South Pacific Islands, 17 countries yan. So Oo. nagpadala na ako ng team sa Federated States of Micronesia, sa Tonga, Oo. sa Papua New Guinea. Ito yung mga complicated cases nila, pinapupunta sa Pilipinas, binabayaran nila, nagpupunta sa private, nagkaka-income din ang Pilipino. Oo. Kasi mataas ang tingin nila sa healthcare system natin. It's about time, nire-respeto na tayo. In fact, Oo. naging akong presidente ng World Health Assembly. Oo. First and only Filipino to become president, 194 member states. Sabi nila, binayaran ko raw. Hindi naman nakakabili ng boto doon. Oo. Tama, alam nyo ba na ako ay naging delegate sa UN, doon sa 34th World Conference on Social Development. Kaming dalawa ni Secretary Rex Gatchalian ang official Sa New York, sa Doha, Qatar. Doha, Qatar. At alam nyo ba na yung mga bansa na mga mostly yung mga nasa Africa, yung kanilang mga binabanggit na mga reports sa kanilang healthcare system ay patterned after the Correct. Philippines. Lumalapit sa akin ng mga ministers ng low and middle income countries. Oo. At sinasabi maganda yung ginagawa natin. Oo, Yung yakap, tama. yung universal Oo, healthcare, oo. yung syntax. Gusto nila kopyahin. Oo. Kaya nga, tumaas ang ranking natin. Hindi lang yun. Sikat tayo sa mayayamang bansa. Tayo nagpapadala ng nurse sa kanila. Oo. So, meron tayong tinatawag na soft power. Oo. Kasi, at saka ang tingin nila na ngayon, kung may magaling kang nurse, syempre nanggaling yon sa health system na maganda at Oo. magaling. Kasi hindi mo matetrain na magaling yon Oo. kung palpak yung health system natin. So nakikita nila, ang health system natin ngayon, nire-respeto na rin. Oo nga, oo. Tinitingala na rin, tayong mga doktor ay ginagawa na rin ng mga posisyon Oo. sa international community. Nasaksayan ko yan noong nandun kami sa
United Nations General Assembly at talagang yung naririnig ko ng mga reports ng iba't ibang bansa ay sabi ko, ginagawa namin yan. Ginagawa Correct, namin. correct. Yung pala, pinapattern din nila doon sa ating Yung World Health Assembly, 80% ng bansa doon, low, middle income country like the Philippines. Oo. Only 20% are rich. Oo. Hindi mo naman pwedeng kopyahin yung sistema ng Oo, mayayamang dahil bansa. hindi kaya. Hindi mo kakayanin yun. So, pero yung mga solusyon natin, kinokopya ng mga African and other island marami, countries. pati ating mga agriculture Correct. policies, kinokopya nila. Kinokopya nila. Correct. Oo. Maraming ulat ngayon ang tungkol sa mental depression, lalo pa sa mga kabataan. Yes. Meron ba kayong ginagawa dito, SecTed? Yes, isa to sa mga 8 priority programs ko. Yung mga psychological ginhawa ng isip at damdamin. Oh. So, Ginhawa ng isip at damdamin. So, nag-increase. Alam mo, ang mental health, hindi lang yan psychiatrist at psychologist. Oo. Importante yung other activities, art, sports, Oo. peer support. So, Oo. ito ngayon ang kino-concentrate namin, yung mental health wellness. Oo. Mental wellness. Very important yan na huwag magiging toxic. Yung ating mga kabataan masyadong na-affect sa social media. Oo, yun Pag nga. ikaw nagkinig lang sa social media, ma-stress ka talaga eh. Oo, talaga. Tapos bangayan pa, bullying pa dyan on social media. So we are trying to get our kids to be more active in sports, in gardening, in hiking, Arts. outdoors. Oo, Arts, music. Music. Yan, yung music. Music is Alam the niyo, best. naalala ko nga noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., abalang-abala noon si Madam Imelda Marcos, First Lady, tungkol sa mga arts. Correct. Oo, yung Culture, mga popular music festival, yung mga painting contest. Ang cultural center noon ay talagang active na active. At yung mga music festivals noon, dinadala sa... Every week, merong concert sa Luneta ng Philharmonic, Philippine Philharmonic Orchestra. Ganyan, yun talaga nilalapit sa tao. And we already know Siguro today. dapat gawin uli yun, ano? You're correct, and I agree with that. In fact, yung sabi yung mind wellness, yung parang meditation, arts, do something that will relieve you from all the stress. Ang society kasi ngayon, traffic. Paglabas mo pa lang ng bahay mo, traffic na. Tapos late ka sa opisina. Tapos stress sa trabaho. So very important. In fact, naggawa ako ng polisiya sa DOH. Meron kaming mental wellness break. 2 hours every week. So 1 hour, 2-hour break twice a week. So pwede ka mag-break lang. Kung gusto mo, punta ka muna doon sa aming... Ay, naku, bisitahin nyo yung corporate offices ng SM. Oo, merong ganun din. Alam niyo yung office nila, meron doong coffee shop, at meron doong billiards table, merong yung tennis. Tennis, oo. Na allowed sila maglaro kahit during office hours. Ang importante sa kanila, basta yung output mo Correct. ay ayusin mo. Actually, ganyan din ako nung nag-visiting professor ako sa University Kabangsaan, Malaysia. Oo. Ang policy nila, 3 times a week, 1 hour. Kaya may gym para sa faculty. Oo. Nasa gym ako, 3 times. Pumayat ako. Oo. Kasi na-exercise ako, nare-relieve din ang stress ko. Oo, yun so nga, very oo. important na we look at mental health by doing things you like, break din sa ating brain, stress. Importante yung matanggal ang stress sa buhay ng tao. Yan ang solusyon namin. Public health pa rin ang programa na yan. Oo. But of course, may Napakaganda. helpline din kami, ha? Oo. Na pwede mo i-dial 1558. 1558. Oo, dadial mo yung number na yon para makausap ka ng mental health kung kailangan mo ng support. Oo. Secretary Ted Herbosa, talagang napakaganda ng iyong mga impormasyon na binigay sa atin, ano? At bilang panghuli ay maari ba kayong magbigay ng mga mensahe sa ating mga kababayan, yung mga bagay na hindi ko na itanong o hindi ko na nabanggit, pwede niyong ipanawagan sa ating mga kababayan So, ngayon. salamat Secretary Larry at salamat din sa mga nanonood at sumusubaybay sa mga programa ng pangkalusugan ng ating Pangulo. Priority niya talaga, sinasabi niya lagi, education, health at saka yung agriculture. Yung tatlo ang kanyang pinaprioridad. At ako'y natutuwa kasi matagal na rin ako sa gobyerno at ngayon lang ako nakakita talaga ng presidenteng tumutok sa pag-ayos ng ating sistema ng kalusugan. At dahil dyan, meron na tayong zero balance billing sa lahat ng DOH hospital. Pagpunta po kayo dyan at nagpa-admit kayo sa basic or ward accommodation, wala kayong babayaran kahit 5.
Pagkatapos, ganun din sa emergency room, kung minsan wala na rin binabayaran. Ganun naman, sabi niya, tulungan din yung local government. Oo. So nagpabigay din yan ng zero balance billing support fund Oo. sa LGU. Maliit pa lang, 1 billion pesos pa lang. Pero naiumpisahan namin sa a few provinces. Pero maraming probinsya na nagpapatupad na ng zero balance din Oo. sa kanilang mga ospital. Yung kay Governor Ray madami. Tamayo. Oo, Tamayo, sa South Cotabato, Oo. sa Sultan Kudarat, sa Oo. Pampanga, sa Bataan. Yan ang mga nagpapatupad ng zero balance. So, unti-unti natin pinagaganda ang healthcare. Pero very important yung wellness. Ang gusto ko sanang i-shift ngayon ay tumutok na tayo sa longevity and wellness. Ibig sabihin nun, mabuhay tayo ng functional, ng mahaba. Mabubuhay ka mahaba pero nakakabit ka sa dialysis machine, pangit yun. So ayusin natin yung ating pagkain. Huwag tayong kumain ng matatamis, maaalat at matataba kasi magkakaroon tayo ng sakit. At number 2, yung ating mental health. Tama po yan. Walang health kung walang mental health. Oo. Importante yun. Malusog ka nga, pero sira ulo mo. Walang problema yun. So very important na tutukan natin yan, yung ating kabataan, lahat ng problema natin sa kabataan, yung mental health, yung pregnancy sa kabataan, yung HIV, TB, yan mga problema na tinututukan natin. Tuloy-tuloy lang tayo. Napakaganda ng suporta at papasalamat ako sa ating Pangulo for putting me in this position and making me be able to do all these things na reforma sa kalusugan. Ayan mga kababayan at maraming salamat Health Secretary Dr. Ted Herbosa. At ito ay nagpapatunay lamang na binibigyan talaga ng atensyon at nakatutok ang ating pamahalaan sa pangunguna ni Presidente Bongbong Marcos at sa pag-i-implement naman ni Secretary Ted Herbosa tungkol sa healthcare system natin na napakaganda ngayong administrasyon na ito. Samantala, mula sa makabuluhang interview kasama ang DOH, magkakantahan naman tayo maya-maya. Kaya dyan lamang kayo at magbabalik pa ang Larigado Live! Nagbabalik ang Larigadon Live. Bago ang lahat, gusto lang nating batiin ng isang maligayang kaarawan ang ating master editor ng programa na si Kenneth Mabanag. At congratulations din sa iyo, Kenneth, sa iyong pag-graduate ng College of Law. At ngayon naman ay halina't magkantahan tayo. Handog ito sa mga ama na malapit na ang Father's Day. Kasama ko pa rin ang ating panauhin na si Dr. Ted Herbosa at ang aking pianista na si Maestro Alan Lagasca. Maestro. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers. Wondering if we ought to stay or head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. If we could just get to it, I know we could break through it. We're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever
what? We haven't got a prayer. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why the good times never last for long? What are we going wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. I know we could break through it if we could just get through it just once. Maraming salamat, Secretary. Thank you very much. Sa iyong pagpapaunlak sa aming kantahan. Salamat. Thank you so much at binabati ko kita muli sa iyong napakahusay na pamamahala ng Department of Health. Maraming salamat at congratulations sa lahat ng iyong achievements. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat. At muli ay pagpapatuloy natin ang ating programa at babatiin uli natin ang ating mga tatay. Happy Father's Day sa inyong lahat. At katulad ng nasabi ko kanina, ay sa susunod na Biyernes ay muli tayong magkita-kita alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa PTB4. Another music, maestro. Kay sarap ng may minamahal, ang daigdig ay may kulay at buhay. At kahit na may pagkukulang ka, isang halik mo lang, limot ko na. Kay sarap ng may minamahal, asahan mong pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Islam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwin ay naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Huwag mangamba, hindi kita paghahanapan pa ng anumang kapalit sa inalay kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal, di ka dapat mabahala. Hinanakit sa akin walang-wala. At kung hindi man dumating sa akin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkait na ikaw ay aking mahalin. Huwag nang mag-isip ng ano paman, mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pang iyong
nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita pagkat mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay dito sa Larry Gadon Live. At muli, sa Biyernes, magkita-kita muli tayo upang pag-usapan at talakayin ang lahat ng ating mga programa ng pamahalaan at ang ating mga iba't ibang mga bagay na pinapatupad ng ating pamahalaan. Kaya huwag kayong aalis at muling magbabalik ang Larry Gadon Live. At sa susunod na Biyernes ay muli tayong magkita-kita. Hatid pa rin sa inyo ng inyong papasek, Larry Gadon Adil. At ito ang Larry Gadon Live. Mahal kita pagkat mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga pagkat mahal kita.